ang digmaan ng pag-ibig. Direk Loren, ipinagtanggol si Kim Chiu laban sa mayor na nangingibabaw. Paolo Avellino ang tanging panalo. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng bulungan. May isang mayor umano na pinapaligiran ngayon, ang Chinita Princess. Si Kim Chiu gamit ang kayamanan at impluwensya bilang sandata. Ngunit bago pa man lumaki ang isyu at mabalutan ng haka-haka ang publiko, isang boses ng katotohanan ang pumutol sa lahat ng ingay. Ito ay nagmula mismo sa taong lubos na nakakakilala kay Kim, ang respetadong si Direk Loren, na nagbigay ng isang napakatapang at malinaw na pahayag. Kahit gaano pa kayaman yung manliligaw sa alaga ko, kay Paolo pa rin kami kampante. Ang mga salitang ito ni Direk Loren ay hindi lamang isang simpleng pagsuporta. Ito ay isang matinding babala sa sino mang nag-iisip na ang isang babaeng tulad ni Kim Chiu na matalino, disente at may paninindigan ay mabibili ng pera. Ayon pa sa kanya, hindi ganoon kababaw ang tingin kay Kim Chiu, matalino at disenteng babae. Isang malaking sampal ito sa mga kalalakihan na may kaisipang porket may kaya sa buhay, makukuha o mabibili nila ang mga bagay na gusto nila. Sa mundo ng showbiz, kung saan tila nagiging karaniwan ang ganitong kultura, ang paninindigan ni Direk Loren ay isang hininga ng sariwang hangin at isang pagkilala sa halaga ni Kim Chiu. Ngunit bakit si Paolo Avellino? Bakit sa dami ng mga nagnanais kay Kim, si Paolo lang ang tanging pinagkakatiwalaan ng lahat, lalo na ng management at direk? Ang sagot ay matatagpuan sa kaibahan ni Paolo sa ibang mga manliligaw. Habang ang iba ay umaasa sa instant na yaman, pareho sina Kim at Paolo na mas gustong pinaghihirapan ang mga bagay na meron sila. Pareha silang abala sa kanilang negosyo at karera, isang palatandaan ng isang magandang pundasyon para sa kanilang kinabukasan. Ang ganitong uri ng pagkakapareho, ang kasipagan, pagiging negosyante at pagpapahalaga sa pinaghihirapan ay higit pa sa anumang yaman na maibibigay ng sinumang mayor o sinumang manliligaw. Ang kanilang relasyon ayon sa mga malapit sa kanila ay first time lang yung ganyan, hindi puro pasweet sa harap ng kamera, kundi tahimik at tunay na nag-aalaga. Ang aral mula sa nakaraan, bakit pilang ang karapat-dapat? Hindi maikakailan na dumaan si Kim Chiu sa matitinding pagsubok sa pag-ibig, at ito ang tanging dahilan kung bakit mas pinipili ng mga nagmamalasakit kay Kim ang isang relasyon na may katatagan kaysa sa panlabas na glamour na madaling maglaho. Muling binanggit ni Direk Loren ang mga nakaraang relasyon ni Kim, lalo na sina Sean at Gerald, bilang isang matinding aral. Unlike noon kay Sean at Gerald, panay sweet kapag on-cam, kaya hindi ko masasabing genuine ang love nila. Pagpapaliwanag ng direktor, ito ay isang matapang na paglalahad na nagpapahiwatig na ang mga nakaraan ay puno ng pagkukunwari at pansamantalang kaligayahan na nauuwi sa paglalaro at panluloko. Parehas cheater. Ayon pa sa pahayag, ang mga sweetness sa publiko ay tila panakipbutas lamang sa kawalan ng tunay na pagpapahalaga. Ang relasyon nila ni Paolo Avellino ay taliwas sa lahat ng iyon. Hindi sila nagpapakita ng labis na PDA or public display of affection, ngunit ang kanilang connection ay malalim at may tiwala. Si Paolo, hindi tulad ng mga nakaraang manliligaw, ay piniling alagaan ng aktres sa likod ng kamera. Patunay na ang kanyang intensyon ay seryoso at walang halong showbiz. Ito ang dahilan kung bakit lubos na kampante ang management kay Paolo. Ang pagiging tunay na nag-aalaga sa aktres ni Paolo, ang tanging batayan ng pananampalataya. Sa huli, hindi ang mga grand gestures ang mahalaga kundi ang araw-araw na pagpapahalaga at katapatan. Kaya naman ang mga manliligaw na umaasa sa pera at kapangyarihan ay talagang walang laban sa isang malaking nag-aalalay ng respeto at tapat na pagmamahal, lalo na sa isang babaeng hindi na muling nagpapaloko. Ang isyu ng babaero at ang depensa ni Direk Loren, binasag ang haka-haka. Sa kabila ng matinding suporta mula sa kampo ni Kim Chiu, hindi nawawala ang mga bashers na patuloy na nagdududa kay Paolo Avellino. Ang pangunahing batikos na ibinabato sa kanya ay ang pagiging babaero umano. Ito ay isang malaking pader na dapat gibain, lalo't na nakakaapekto ito sa pananaw ng publiko. Ngunit nagbigay si Direk Loren ng isang napakaprangka at matapang na sagot sa mga kritiko. Iwan ko ba sa mga bashers hindi nila makita si Paolo Avellino bilang magiging asawa ni Kimi kasi babaero daw umano? Saan banda? Kilala ba nila ang pagkatao nito para husgahan nila ng paulit-ulit? Ang pahayag na ito ay nagpapakita ng matinding pagkadismaya sa mga taong naghusga batay sa hearsay o nakaraang mga salita na hindi nila alam ang buong detalye.
Ang tinig ni Derek ay isang paalala na ang pagkatao ni Paulo ay kilala ng mga malalapit sa kanya, lalo na ang mga taong nag-iingat kay Kim. Ang pagtitiwala ng management at ng mga kaibigan ni Kim kay Paulo ay mas mabigat kaysa sa libong-libong komento ng mga bashers. Kung may problema talaga sa pagkatao ni Paulo, hindi siya kailanman papayagan ng mga taong nagpoprotekta kay Kim o kay Chinita Princess. Ang pagiging tahimik ni Paulo sa mga isyu ay hindi tanda ng pagiging guilty, kundi ng pagiging disente at pag-iwas sa circus na gusto ng mga kritiko. Siya ay mas pinipiling patunayan ang sarili sa pamamagitan ng kanyang mga gawa, negosyo at ang pag-aalaga niya kay Kim. Ang kanyang kasipagan at pananaw sa negosyo ay sapat na patunay na siya ay isang lalaking may focus at hindi isang playboy na walang patutunguhan. Ang kinabukasan ng Kim pag-ibig na may pundasyon sa negosyo at respeto. Sa huli, ang kwento ng Kim Chiu, Paolo Avellino at ang mayor ay hindi lamang tungkol sa isang love triangle. Ito ay tungkol sa pagpipili ng tunay na halaga. Si Kim Chiu bilang isang sikat at mayaman na actress ay may karapatan na pumili ng lalaking makakatulong sa kanya na lumago, hindi lalaking gagamit ng kanyang yaman para bilhin ang kanyang pag-ibig. Kaya naman ang tambalang Kim Pao ay nakikita ng marami, lalo na ng mga insiders bilang isang perfect match or perfectong match. Same na same sila ni Paolo Avellino na maraming negosyo at pera, kaya yung future nila maganda talaga. Pagtatapos ng pahayag, ang dalawang ito ay hindi lamang nagmamahalan bilang artista, nagkakaisa sila bilang mga negosyante at ang mga taong masipag. Ang kanilang pag-iibigan ay may pundasyon na higit pa sa kilig at chemistry. Ito ay mayroong tunay na partnership. Maaaring subukan ng sinumang mayaman na mayor na magpakita ng kanilang kayamanan, ngunit hindi nila mabibili ang kasipagan, ang tiwala at ang respeto na pinagsuluhan ni Kim at Paolo. Ang mga salita ng Derek Loren ay sapat na sa kay Derek Loren. Sapat na ang mga salita niya. Magiging kampante na tayo. Ito ang huling hirit at ultimate na pagtatapos ng usapin. Ang Chinita Princess ay nanatiling matalino at desente, at ang kanyang pinili ay ang lalaking nagbigay ng tapat na pagmamahal at pangangalaga sa digmaan ng pag-ibig. Si Paolo Avellino ang lalaking may diskarte at tunay na puso, ang tanging nagugi. At sa kabilang banda, Paolo Avellino may pinatsuyging eksena. May rin daw si Paolo Avellino sa bagong serye nila ni Kim Chiu. Sabi ng taga-produksyon, si Kim lamang daw pala talaga ang dapat na teaser muna dahil na rin sa effort daw ng actress. Pero may nagsuggest din na dapat kasama ang aktor. Sa preview ng nasabing show ay may eksenang pinagtanggad daw na shot si Paolo. Hirit niya dapat daw mismong episode na yun makita. Paolo Avellino, Angel Locsin galit na korupsyon or sa korupsyon. Nakijoin na rin sina Paolo Avellino at Angel Locsin sa mga celebrity na binabanatan ng mga government official na sangkot sa korupsyon. Sa kanyang social media ay shinare ni Paolo ang kanyang suporta sa mga nagaganap na rally laban sa korupsyon sa ating bansa. Sabi nga niya, diba, hindi siya makakadalo lalo na't busy siya sa kanilang mga pinanggagawa ni Kim Chiu.